Alright, we are back at it again, mga sir, ma'am, mga tito, tita. Eto na naman po kami nagbabalik. So, ayun guys, ang magiging pag-uusapan natin today, tungkol sa usong-usong ride sharing ng mga motor. Ayan. Alam mo yun, yung kanilang mga feedback. Yes, sir. Yung mga feedback sa kanila, alam mo yun, sa mga attitude nila. Pero syempre, hindi naman papahuli yung mga customer. Kasi may mga kupal din naman talaga customer. Ayan. Oo, totoo. Alright. So, ito, simulan na natin. Pero bago ang lahat, Boss Lots, intro muna tayo dyan. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yan Sir, eto na nga. Eto na naman, nagbabalik na naman ang mga tito nyo, mga opinionated titos nyo. Yes, sir. Pero bago ang lahat, kung mga hindi pa nakakakilala sa amin, ako nga pala si Papa Densyo. Ang tito mong mas galit pa sa lola mo pagka hindi ka natulog sa hapon. Oo nga, no? Ito nga pala, si Boss Lots naman. Ang tito niyong medyo galit lang. Kamusta tayo dyan, Papa Dens? Ayos lang, buhay-buhay. Ganun pa rin. Eto, pahipahinga. Ayan, oo nga pala. No? Oy, congratulations nga pala sa'yo, Papa Dens, sa inyong new bebe girl. Ha? Yes, sir. Thank you so much. Healthy, happy and healthy. Yan. Yes, sir. Oo, alam mo naman. Yan siya bouncing baby girl kasi medyo biggie extra large. Extra large din naman si Papa Dens Siyempre, baka sa'yo nagmana ng jeans Yun lang. Big girl. Malay mo, bakit? May mga advantages siya, pre. Pwedeng maging athletic, Pwedeng maging atleta ang iyong bebe girls. Sasali ko na nga ng gymnastic agad. Olympics, Yulo, no? Bago tayo malayo, Papa Dens, naman nila sa iyong introduction, sa inyong preview. Ito'y tungkol sa mga motorcycle taxi or motorcycle rideshare. Ang feedback sa kanila at kanilang mga feedback din. Kumbaga, vice versa, pre. Sige, simulan mo. Banata mo. Hindi lang naman natin dito i-call out yung mga gagong rider. Siyempre, pati yung mga gagong customer. Kasi ako, pakiramdam ko, pre, mas maraming gagong customer. Natataon lang talaga na, alam mo yun, mareklamo lang or mas madalas magreklamo yung mga customer kesa sa mga rider. Diba? Bago mo i-explore yan, Papa Dens, wag muna nilang kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, sa Spotify, meron din kami at Facebook. At medyo inaayos ko pa yung, anong tawag dito? TikTok. Yung TikTok. Na din kayo. Yes, mag-TikTok na din kayo. Sir. Sige, Papa Dens, banata mo na. Ito na nga, pre. Alam mo kasi, pre, nagsimula to kasi meron tayong subscriber. Hindi ko na siya i-name drop. Alam mo yung past few weeks, nag-uulan, may bagyo, habagat. Parang ang naging niya kasi is, syempre, umuulan, malakas ang ulan. And she was expecting na pagdating nung rider sa kanya is may kapote. Okay. Diba? Which is for me understandable na dapat kumbaga as a rider hindi mo i-expect na may dalang kapote yung customer. Ako natatawa, bro. Bakit?
negosyo mo yan eh. Kumbaga, it's your, it's your work. Extra service. Mo yun. Diba? Kumbaga, yun yung extra mile mo na pag umuulan. May dala kang kapote. At wag mo i-expect na yung taong nag-book sa'yo, kapote. Kumbaga, contingency plan. Kumbaga, extra mile. Tama. Diba? So, yun na nga. E then, nag-book tong subscriber natin. Tapos ngayon, may kapote naman si Kuya. Kasi yung kapote, pang taas lang, walang pambaba. So, I mean, ako kasi, naggaganyan din naman ako. Pero most of the time kasi, pag, umuulan, nasakay akong ganyan. Naka-shorts lang ako or tapos naka-crocs, ganyan. So, okay lang mabasa. Kaso, itong subscriber natin, syempre kasi papasok siya sa work. So, she's expected na, alam mo yun, medyo, syempre, maayos. Tsaka, knowing this girl, pag nasa office siya, hindi siya yung naka-shorts lagi. Lagi itong either naka-leggings or naka-pants. So, kasi yung komportable. Doon siya komportable. So, yun nga, dahil walang pambaba, okay lang. Understood naman. Kaso nga lang, parang nung nag-ask siya regarding dun sa pambaba, parang ang dating kay Kuya, ang arte mo naman, ma'am. Kumbaga, umuulan, mababasa ka talaga. Parang ganun ang datingan kasi nung pagsagot ni Kuya na parang umuulan malakas ang ulan, so mababasa ka talaga. Pero ang ano ko doon is, alam mo palang mababasa at malakas ang ulan. Bakit ikaw na rider, naka full battle gear ka? Diba? Na parang, ang ano ko doon, pero siguro iniisip niya kung magbabaon pa siya nung pantalon na kapote, ang hassle, matagal, ganyan. I understand na importante yung oras nyo. Pero again, as nagra-ride share ka ng motorsiklo at umuulan, hindi naman siguro kahaselan na magtagal ka dahil sa pagsusuot at paghuhubad ng pantalon na kapote ng customer mo. Okay. So, ang main issue doon is masyado daw, bukod dun sa walang maarte daw kasi. Parang maarte na yung dating. Oo. Okay. Gets. Oo. Parang sa akin, siguro, hindi kaartehan yun na ayaw niya mabasa yung pantalon niya. Hindi kaartehan yun kasi papasok siya sa trabaho eh. Malamig sa opisina. So, syempre, kung basa yung pantalon niya, tagal matuyo nun, edi malamig. Diba? So, siguro, parang ang ano ko... Sige, go. Parang ang ano ko kasi doon, pre, parang sana ikaw, maintindihan mo rin. Kasi, naiintindihan ko, nagwo-work ka, nababasa ka sa pagmumotor, pero it's your job. Diba? Okay. Na parang siguro yung konting oras na pagsuot hubad ng customer mo, hindi naman siguro kawalan sa'yo yun. So, diba? ang issue dito is yung magsusuot pa siya ng kapote, gano'n? Hindi, kumbaga, wala siyang pambaba. Ang kapote niya yung pangtaas lang. Okay. Na parang, ako, understandable naman na maghanap yun ng, Kuya, meron ba kayo nung kapoteng pantalon? Okay. Kasi yung malakas ang ulan. Parang ang dating, ng ano ni Kuya, hindi ma'am, wala po eh. Tsaka mababasa naman po kayo kasi malakas talaga ang ulan. Na parang ano ko doon, na parang, tangina, sana, humingi ka na lang agad ng pasensya. Hindi ka na nag-comment na mababasa naman kayo talaga. Okay. Diba? Gets. Tapos ang usapan doon. Extra comment on the side, yun yung nakaka-offend. Okay. Oo. Sige. Na parang, wala na dapat kayong usapan eh. Humingi ka ng pasensya, ma'am, wala po ako pasensya na po kayo. Tapos, kasi wala na naman magagawa si customer if ever, Oo, di ba? Kasi yun pero kasi doon, yun nga. Ang perspective ko naman dyan, ang perspective ko naman dyan, Papa Dens, although hindi naman responsibility ni rider na mag-offer ng kapote, ang off dito, ang pinaka-off dito talaga is yung may extra side comment pa siya. Kumbaga, tama ka naman. Parang hingi ka ng pasensya dahil hindi ka nakapagbigay ng extra mile. Tapos, let's leave it there na lang. Wag na lang mag-extra comment. Ganon.
Pero it's ano rin it's alam mong umuulan, it's a good it's a good practice. Yun nga, papaulit-ulit na natin sinasabi, an extra mile na magkaroon ka rin ng ekstrang kapote kasi nga hindi lahat ng empleyado may dalang kapote. Malamang yan. Kung nagko-commute yan, mga payong ang dala niyan. It just so happens na siguro pag sakay niya, yun nga, kailangan niya ng kapote dahil malakas ang ulan dahil nga syempre motorcycle taxi siya, di ba? So, yun. Ang point po namin dito is hindi nga responsibility ni rider yon. Pero at the same time, wag na kayo mag-comment ng pangit. Kumbaga, let's leave it at that. Tapos na. Dapat, ma'am, pasensya na ho, ganyan-ganyan. Sa susunod po, ganyan-ganyan. Kumbaga, yung customer service mo, yung pakikitungo mo sa tao. Diba? So, syempre, araw-araw ka nagsasakay ng tao. Kailangan, syempre, ang customer service mo, impeccable din. Hindi man sobrang impeccable, acceptable, kumbaga. Na hindi ka na mag-offend pa, hindi ka na mag-extra na sinasabi. Kasi araw-araw mo naman trabaho yan eh. Hindi lang naman yan na mga instance na mga shortcomings or may mga siguro hindi man yung katotpi natin na yon, may malala pa dyan. So dapat exercise ano nga ba yun, pre? Exercise yung maximum tolerance kumbaga. Maximum kasi tolerance. Kasi nasa diba? Nasa humaharap ka sa tao, kinikater mo yung tao. So dapat kahit papano yun na nga yung nangyari. Paano kung minura ka pa niyan, di sinuntok mo na yan. Ang sa amin lang, kung mga ganong simpleng bagay, maaaring pagod ka rin ng mga panahon na yun, pero wag na siguro nating lagyan ng extrang comment pa para hindi nagkakaroon ng doon nagsisimula yung yung away, di ba? So, ayan. Tapos, magre-reportan kayo. Re-report mo siya. Re-report ka niya. At the end of the day, hindi talo yung customer. Tandaan mo yan. Ikaw ang talo dyan. Kasi ikaw ang gumagamit ng platform. Mablock man yung customer mo. Puta na, gumamit lang ng ibang number yan. May angkas na, may grab, may angkas na ulit yan. Ikaw magre-register ka pa ulit. Diba? Naka-register ka. Pag ikaw ang nireport at na-block yung account mo, hindi ka makakapaghanap buhay. Diba? Ganun kasimple lang yan. Tama naman yan. Tsaka, so, pag-usapan natin ang iba pang mga kalokohan. Kasi, di ba, may mga iba ding rider naman kasi talaga. Ako, based on my personal experience. Kasi ako, alam mo naman ako, big boy ako. May mga, na-experience ako na, tawag dito. Tawag doon. Nagkinakomentan ako na, sir, ang laki nyo pala, sir, ganyan. Na parang, ang ko, hindi ko kasalanan kung bakit laging masarap ulam namin at masarap magluto yung partner ko. Hindi ko kasalanan yun. Wala, masarap talaga anong gagawin ko? Sarap kumain Di ba? Ang ko dyan, pwede mo namang pwede ka naman tumanggi. Pwede mo namang i-cancel yung booking. Kasi may nangyari sa akin, pre, natapat. Ang motor niya, yung motor mo dati, pre? Yung Beat. Yung Honda Beat. Alam naman natin maliit yun, di ba? Based on test. Real world test. Pero kasi, real world testing, pre, inahon tayo ng Honda Beat mo, pre. Naman. Parang tayo, kumbaga, semi-big boy ka, tapos big boy ako. Inahon tayo. Kaya, ang niya sa akin, pre, kasi, sabi niya, sir, baka hindi po tayo kayanin ng motor. I-cancel nyo na lang po. Pre, legit yun na experience ko. Parang ang sa akin, alam ko na kaya kami ng motor. Kasi nga, ganun yung motor mo. Inahon tayo ng motor mo, pre. Oo naman. Diba? So, ang dating sa akin, parang, bakit mo pinapa-cancel sa akin dahil hindi kaya ng motor mo? I get it kung hindi kaya ng motor mo. Pero ikaw ang mag-cancel, wag ako. Oo. Tama. Diba? Tama. Hindi ko naman kasalanan ko ba yun na hindi kaya ng motor mo? Hindi ko. Kumbaga, hindi kita sinisisi kung bakit, baka yan ang may kakayahang kang bilhin. Pero again, kung alam mo sa sarili mo na hindi naman kasalanan ng customer mo na malaki siya, ikaw na mag-cancel. Bakit ko ka-cancel? Bakit mo sa akin papa-cancel? Medyo nagka-diskusyon kami na parang, sir, kayo na lang po mag-cancel. Kasi ako willing po ako sumakay.
It's just that kayo po, ayaw nyo po isakay kasi sabi nyo, baka hindi kayanin ng motor. Oo. So siguro, as courtesy, kayo na yung mag-cancel. Hindi ako. Oo. Diba? Yung ini-insist niya na ganun, ang ginawa ko, nag-book ako ng ibang bahala ka dyan. Ayaw mo cancel, maghintay ka dyan. Bahala ka. Ako, mayroon pang ibang platform na pwede ako mag-book. So, ganun yung ginawa ko. Naghihintay siya, pre. Puta, nakikipagmatigasan. Hanggang sa dumating yung rider ko sa isa, bahala ka dyan. Bye-bye. At the end of the day, siya yung nag-cancel. Sino na-hassle? Hinassle niya ako, pero mas na-hassle siya kasi na-hold yung oras siya na dapat nakapag-book na siya ng iba. Na para alam mo yun. Kumbaga, kung personal reasons mo, wag mong sabihin sa rider, sa customer mo, na i-cancel niya. Ikaw ang mag-cancel kasi ikaw ang may dahilan eh. Diba? Ganun lang, same goes with yung mga grab na for yung mga kotse na yan. Alam mo yun, marami rin mga arte dyan, marami rin mga balagbag dyan sa mga ganyan. Pero again, lahat muna nang i-explore natin, puro mga rider side muna. Jump tayo naman sa mga customer side naman. So ako naman, pre, ang experience ko naman dyan is yung okay naman siya. Nakasakay naman ako. Pero pre, utangina, yung driving, pre, sobrang kaskasero. Alam mo yun, yung parang walang sakay. Yung parang walang pakialam sa sakay niya. Dami yan. Kasi buhay, parang gano'n. Tangina, may karga kang tao. At alam ko, may insurance. Pero puta, kung mamatay tayo pareho. Di ba? Alam mo yun, hawak mo ang buhay ko. Di ba sabi ko nga sa mga yung motorcycle episode dati, nakakalimutan ko na rin kung anong episode ang isang paa mo nasa hukay. Yun yung reality nun eh. So, exercise yung caution, pre. Kumbaga, take care of your customer. Kumbaga, huwag kang kaskasero. Puta, pre, traffic na. Kung makapag-weave siya dun sa traffic, sobrang hindi ko alam kung ano na ipepwesto ko kasi hindi niya alam yung perspective ko eh. Siyempre, nakaangkas ka, pre. So, yung perspective ko, hindi ko maano kung ano ba talaga kung saan siya liliko. Kasi, kapag nag-aangkas ka, pre, FYI lang sa mga ibang katotpi dyan na hindi na-experience mag-motorcycle taxi, pre. Kailangan siya ang dadala sa'yo, hindi ikaw ang magdadala sa kanya. As a customer, dapat susunod ka dun sa ano niya. Kasi, susunod ka. Kasi pwede kayong sumemplang eh. Ngayon, kung gano'n, erratic yung mga ano niya, kung sudden stops o yung speed niya, sobrang bilis na hindi na manageable para dun sa customer, puta, maaksidente talaga kayo niyan. So, dapat i-take into account niya rin yung riding habit niya. Tama. Niya, di ba? O hindi dapat kaskasero, pre, pucha, EDSA na yan, o kung saan man, hindi naman kailangan mag 100 kilometers per hour ka. Ang limit nga lang, 60, yun pa kung open road ka. Pero kung mga traffic, kung tamang ano lang, siguro baka 40, pwede na yun 40. Tapos kapag traffic, umuusog-usog, 20, gano'n, 10. Diba? Hindi mo kailangan maging kaskasero. So yun, medyo napadtrip ako doon, hindi ko na lang siya, kasi ayoko na lang magsalita ng sinabi ko na lang dun sa at the end of the ride. Yung kumbaga ini-report ko na lang kasi technically dapat hindi ka naman talaga ganoon kasama naman sa training nila yun na dapat ang up to speed, tapos wag kang bigla-biglang sisingit kasi dun sila nasisira, pre. Dun sila nasisira kapag nakabangga sila ng kapwa sasakyan o kapwa motor na naaksidente or worse, ma-aksidente sila, ma-injure sila, o pinaka-worst, madedo yung customer. Nagkaroon yata ng gano'n, pre. Ewan ko kung tama yung memory ko, if my memory serves me right, kaskasero yung driver, nalaglag si rider, nasagasaan, patay. Mababawi mo pa ba yung buhay niya? Hindi. Dapat inuna mo muna yung safety. Kasi nasa training niyo yun yung safety, di ba? Totoo. Ayan. Legit. Kasi ako, may pero ito hindi pa, parang nagbo-boom pa lang yung so medyo matagal-tagal na to. Naghahabal kasi ako, pre. Yan. Yung habal naman, yun legit na kaskasero mga driver, no? Oo, puta, grabe yun. Sa gate galing akong Ayala visit yun. Paakyat ng McKinley, pre. Okay. Di ba sa McKinley, may mga puno-puno doon na nakaganon na sa kalsada. Pre,
sabi, alam ko naman, marunong naman ako umangkas, kumbaga. So, nakatak ako kay kuya, ganyan. Sumisingit siya. Tapos, ang ko, okay lang naman sumingit ka, pero, magdahan-dahan ka lang. Kasi sumisingit ka eh. Di ba? Hindi mo sigurado, mambilis mo, hindi mo sigurado, baka biglang may lumiko or what. Oo, tama. Ang nangyari sa akin dito, sumapit ako sa puno, pre. Tumama ang tuhod ko. Pero daplis lang naman. Ayun. Oo. Tapos, sabi ko, sir, baka pwede dahan-dahan lang tayo. Oo. Tapos, ang nakakatawa, pre, yun nga, kumbaga, hindi niya gets yung perspective kasi hindi naman siya yung tinamaan. So, sabi niya, hindi sir, okay naman yung natin. Basta, lang kayo. Kumbaga, ipitin nyo lang yung legs nyo kasi masikip. Sabi ko, kuya, ipit na nga, tumama pa rin ako eh. Anong pa bang gusto mong ipit? Hindi siya apologetic, Hindi siya apologetic na, kumbaga parang nasanggi mo na nga, kumbaga parang naglalakad tayo, diba? Nagkabanggaan tayo habang naglalakad. Hindi ka pa ba mag-a-apologize? Ipipilit mo pa rin yung sa tingin mo tama na mali mong rason? Diba? Sige po, sir, tatry ko na lang kung bagala ng onte. Tapos po, ang gawin nyo po, medyo itak-in nyo pa po kung pwede. Pero kung hindi na, tatry ko po yung best ko na umoke yung natin. Dapat ganun. Diba? Hindi yung diba? Parang ikaw pa yung mali, pre. Ang dating. Diba? Ang dating, ikaw pa yung mali. Which is, diba? Kumbaga, ayun lang naman. Again, hindi naman natin nilalahat pero alam mo yun, sadyang may mga inconsiderate ba? Oo, naintindihan naman namin na pagod kayo paminsan-minsan, pero hindi naman rason yun para palagpag sige sa pagod. Kagaya nung lagi ko sinasabi, pre, pag pagod ka na, umuwi ka na. Huwag ka magdabog. Oo. Pagod ka na, papatsal-patsal ka muna. Pag pagod ka na, uwi ka na, pahinga ka. Putang ina. Hindi, kasi para sa akin, pre, hindi dahilan yung pagod para manghasel ka ng ibang tao or worse, ipot mo yung lives kalagayan niya sa panganib, di ba? Hindi dahilan yung pagod ka kagaya ng sinasabi ng ibang rider na pagod na po kasi ako, ganyan. Hindi dahilan yun na pagod ka. Kung ikaw, alam mo sa sarili mong pagod ka, wag mo nang habulin kung ano man yung kotang hinahabol mo. Yung incentive na hinahabol mo. Kasi pareho kayo makaka-aksidente. At the end of the day, sige, kailangan natin lahat ng pera. Tawa yan. Pero at the end of the day, aanin mo yung incentive mo kung patay ka. Or yung incentive mo, pinambabayad mo dun sa naka-aksidente mo. Isaalang-alang mo din ang safety nyong pareho. Hindi lang isa, pre, Safety nyong pareho. Totoo, diba? Okay. Sama mo na rin yung safety ng mga nasa paligid mo. Kasi hindi lang naman ikaw ang gumagamit ng kalsada, pre. Yung madadama. Diba? Tama. Parang ito, singit na natin, Tangina, kasi alam mo, pre, lagi akong triggered dyan, lalo pag nagmamaneho. Lagi akong trigger dyan sa mga motor. Ewan ko. Motor na kamote in particular. Okay. Yung kamote, tsaka yung mga... lalo mo yun, ba't parang laging nagmamadali? Importante. Ganun ba ka-importante yung oras nyo? Diba? Tama. Diba? Lahat naman nagmamadali. Oo, pre. Safety pa rin. Meron na yung lagi kong na-encounter yung ganito, pre. Ewan ko, Ewan ko kung anong meron sa turn light, pre. Yung signal light ba? Hindi ko alam kung anong meron doon, pre. Pero every time na magsi-signal light ako, malinaw naman na pag nag-signal light ka, kakanan ka o kakaliwa ka, di ba? Tama. Lagi silang o-overtake kung saan ka naka-signal light, pre. Hindi ko alam. Parang putang ina, may ano ba yan? May hypnotismo ba yung signal light na putang ina? Pag sumignal light, kailangan katin mo, unahan mo. Di ba? Parang yung pre, yung sinend mong video sa akin kamakailan, yung lady rider na naka-big bike. Ay, diba? Yung vlogger. Magto-turn at ginagalan niya, tapos nag-signal. Nagbinor. Nakasignal na siya, pre. Nakasignal, tama. Nakasignal na siya bago siya magbinor. Okay. Tama. Tapos yun siya pa daw ang bumangga.
Pre, siya pa ang bumangga, tapos, ang malala, pinapalabas na, ang nag-overtake pa, yung babae, pre. Paano overtake? Kitang-kita. In the first place, sige. Overtake? Yun nga. Siya yung overtake eh. Overtake pa sa kanan. Ewan ko, pre. Kung ano. I mean, ako, honestly, ginagawa ko din naman yan. Pag overtake sa kanan. Pag safe. Oo. Yun lang yun. Well, walang umaawat sa'yo. Sa driving rules, hindi siya talaga safe. Pero, nandun na tayo. Nangyayari na, nagiging practice na. Nangyayari yan. Kung gano'n, I mean, kung since hindi na siya safe, pre, ikaw na ang mag ng caution. Pucha, ang bilis-bilis mo sa ledgi ka. Ang lupit mo naman. Diba? Tapos, ang ano pa dyan, pre, nga, kumaga, ayun, parang ako, hindi ko pinopromote, ang pag-overtake sa kanan. Pero kasi may mga instance talaga na hindi mo maiiwasan. Pero kasi again, yung disiplina rin ng kapwa kasama mo sa daan. Yung disiplina nung nasa harap mong ang bagal, na luwag-luwag, ayaw tumabi. Di ba? Ikaw ang mag-a-adjust kasi nga, ang bagal niya. Gusto mo mauna, maluwag. So, again, I'm not promoting, pero sana, kung gagawin mo yon, unang-una, clear. Di ba? Pangalawa, kahit gabi pa yan, businahan mo, 2 beses lang na mabilis. Warning. Warning, or para malaman niya na nandun ka. O tapos, pag didiretso ka na, mag-high beam ka, or flasheran mo. Wala namang problema. Ganon. Diba? Hindi yung tipong, may nakikita kang nasa harap mo, nagmamatigas ka pa. overtake mo pa sa kanan. Na parang, hindi safe yun. Hindi na nga safe yung kahit clear eh. Hindi nga safe yun eh. Kaya may mga precautions kang gagawin eh. Di ba? Tapos ikaw, alam mo na masikip or alam mo na naliliko pa kanan, kakatin mo pa o overtake mo pa sa kanan. Ito lang ang pakiramdam ko dyan. Ito lang ang pakiramdam ko dyan, pre. Kaya sa sumalpo, kasi sa sobrang bilis niya, hindi niya tinitignan yung motor na sumisignal na papasok na doon. Which is, gabi niya. Kasi ba't ang ganun sa kabilis sa ganung klaseng daan? At sa gilid pa. Totoo. Sa gilid Nasa gilid pa. Oo. Tsaka nakakatawa pa niyan, pre. Siguro, ewan ko, baka naangasan din siya. Kasi may comment pa yung rider na yun na, bomba ka pa nga ng bomba eh. Parang, putang ina. Ano ba yung... Nandun na ako. Minsan nakakairita talaga. Nakakairita yung bomba ng bomba. Nakakabwisit. Mapa kotse yan, mapa motor yan. Nakakabwisit. Nandun na ako. Pero again, kung naaapakan yung maliit mong titi, utang ina, lagi mo na lang siguro isipin na baka doon siya masaya or baka sadyang ganun yung sasakyan niya. Kailangan mo, meron kasing kagaya nung example, pre, nito, yung sa mga Honda boys, yung mga bitik-bitik, kailangan ng high rev nun. Para pumalo yung bitik. So, kung naiintindihan mo yun, hindi ka nila inaangasan. It's just that kailangan nilang gawin bumomba para pumalo yung bitik. Diba? Kaya, parang ganun lang din yun, diba? Parang dun sa lady rider na naka-big bike, para ano niya yon habang nagsuslow down siya, syempre kailangan niya paling i-rev, di ba? Syempre ganun malaki talaga yung tambucho noon. Woo, may ganun talaga. Maingay talaga yun. Ganun talaga. Saka diba? Kahit parang bombahin niya, kahit babagal siya, at tanong doon, bakit siya mabilis? Sige, sabihin na natin bumomba si Ate Rider. Hindi naman siya mabilis eh. Ikaw ang mabilis. Anong connection ng tunog ng motor niya? Diba? Yun nga, pre. Yun nga. Naapakan siguro yung maliit ng titi, pre. Dahil dyan, ano naman tayo? Sa other perspective naman tayo, which is yung mga customer na nag-iinarte o walang konsiderasyon. Yan. Punta natin. Sige, mauna muna ako, Papa Den. Meron dyan, pre. Sige, G. Okay. Yung tipong halimbawa, nasa kabilang side of the road ka. Diba? Ano ba naman, pre, na ifortan mo ng tumawid kasi dun siya manggagaling. Sa akin lang to ako lang to hindi porkit ikaw yung customer, hindi mo na siya, kumbaga, kung sandali ka lang naman tatawid, para hindi na rin siya umikot. Ito yung nakakatawa dun, pre.
sabihin na natin, nasa opposite lane si rider. Pero, sa opposite lane din sila pupunta. Gets? Ano ba naman napuntahan mo na, tapos, para hindi na siya iikot, tas traffic pa, tas iikot na naman, di ba? Magbigay ka rin naman ng konsiderasyon sa kapwa mong tao na nagtatrabaho din na para maging mas convenient sa inyo pareho, siguro naman hindi naman 1 kilometro yung lalakarin mo para tumawid ka sa kabilang dako ng daigdig, di ba? Hindi dapat ganun. Hindi tama yun. Sige, yun ang aking perspective. Ikaw, Papa Dens, meron ka rin perspective ng mga maarte dyan na customer. Sige. Ako yung ganyan, pre. Parang same lang din nung sa'yo. Pero ito naman, yung gusto nila, kung nasan sila, doon sila pipick upin mismo. Ayaw maglakad. Ayaw na parang putang ina. Parang, alam mo yun, nakaka-hassle yung tipong konting na lang, kunwari, meron kasi mga ganyan, yung tipong, let's say for example, take into consideration, yung pinin mo, maaaring mall. May drop-off yan. Kesa mag-intay ka dun sa drop-off na pumasok siya, puta, lumabas ka na. Diba? Para kumbaga, pagdating niya, konsiderasyon. Kung pagdating niya, nandun sa labas ng drop-off, kung pwede namang huminto or magsakay dun, why not? Para hindi na siya iikot dun sa drop-off na putang ina, alam mong traffic dun, alam mong matagal dun lumabas. Tapos liligid din dun sa pinanggalingan nila. Exactly. Rider. Yes, sir. Diba? Yung mga... Kaartehan, sobrang kaartehan na. Yung mga ganun. Tapos yung tipong putang ina, yung meron pang iba dyan, yung gusto yung tutulungang magbitbit ng bag, ilalagay sa likod. Yung mga, especially yung mga galing mga airport, mga ganyan. Parang, tangina, siguro, I get it, mabigat yung bag mo. I get it na may mga gumagawa din talaga na tutulungan kang maglagay sa compartment. Pero kung hindi, wag kang mainis, wag kang magalit. Butang ina, unang-una, gamit mo yun, nakikisakay ka lang. Diba? Yung parang nakabili na sila ng sasakyan nila. Yung ganun. Putang ina, hindi mo hindi mo service yan. Para bitbitin yung bag mo. Tapos gusto mo, pagbaba mo, tutulungan ka pa rin. I get it. Extra mile yan ng mga driver. Diba? Pero, again, wag kang mag-expect yung mga ganong bagay. Diba? Tsaka, alam mo, yun sa mga sa mga nagmo-motor. Yung mga sumasakay ng mga motor taxi. Na ang pa dyan, ang tawag dito, alam mong motor yung sasakyan mo. Diba? Tapos makikita mo naman kung anong klaseng motor yung masasakyan mo. Nandun naman sa description yun kung ano yung motor niya. Diba? Yung tipong, kunwari, medyo yung motor, yung mahirap umangkas, ganyan-ganyan. Nakita mo naman kung hindi mo pala trip umangkas dun sa ganong klaseng motor, i-cancel mo. Hindi yung magko-comment kapag dating niya, ano ba naman yung motor mo, sir? Ang taas. Ano ba naman yung, ang hirap naman maupo dito, ganyan-ganyan. Diba? Ang daming reklamo, no? Diba? Kung gusto mo nung bumili ka kaya ng sasakyan mo. Bumili ka motor mo para komportable ka. Or, yung in a real life scenario, nakita mo yung motor niya at hindi ka komportable, cancel mo. Hintayin mo makapag-book ka ng motor na preferred mo. Ganun lang yun. Diba? Huwag mong sabihin nagmamadali ka. Kasi kung nagmamadali ka, huwag ka mag-inarte. Ganun lang yun. Ngayon, kung maarte kang sadya, pakita mo yung motor, cancel mo. Book ka ulit. Hanggang sa mabook mo yung motor na gusto mo. Ipipilit mo pa yung trip mo, mali ka naman. Diba? Well, hindi naman mali. Maarte lang talaga. Sobrang arte. Yun na lang. Sorry sa term. Pero yun, napaka-arte mo naman, napaka-sensitive mo naman. Kaya ka nga nag-public transport, expect the unexpected, kumbaga. Totoo. Diba? Totoo. Diba? In public transportation. Tsaka, ayun na nga, kung mabumili kayo sa sakyan nyo, wala rin kayong minsan konsiderasyon sa mga sa mga rider diba? Feeling nyo, nabili mo na yung sasakyan nila o motor nila, whatever. Diba? Hindi dapat po ganun.
Dapat niya rin. Tapos minsan, kuya, late naman kayo. Kita mo, pre. Dahan-dahan si kuya. O si rider. Siyempre, alam mo, siguro naman, alam mo traffic, hindi siya nagpapabanjing-banjing. Ikaw ba, pre? Tatagalan mo pa? Oras or time is money, ika nga. Alam nga naman, bagalan mo pa para sunduin siya dun sa niya. Siyempre, as much as possible, di ba, nagkaroon nga tayong kaninang previous topic natin, yung mga rider nagmamadali. Sa tingin mo ba, hindi yung goal niya mapuntahan ka agad? Hindi siya nagbabagal dahil gusto niya. Nagbabagal siya dahil may rason. Number 1 na dyan is yung traffic nga. Totoo. Tapos sabi mo, kuya, malilate na ako. Kung agahan mo kaya yung booking. Or maghanap ka ng alternate transportation. Wag mo isisi dun sa sa rider. Hindi kasalanan ng rider 'yon, putang ina. Traffic sa Metro Manila kahit anong gawin mo, kaya putang ina, wag mo i-expect na mabilis laging mabilis. Oo. Tayo na minsan nga pre, ako based on my experience dito sa C5. Tangina pre, madaling araw, traffic. Madaling araw 'yun, ha? Di ba? So, yun nga, kagaya sinabi mo, tangina, wag yung isipin na nagbabagal nga. Kasi nga, laging may laging traffic. May rason. Traffic sa hindi na Pilipinas, traffic sa Metro Manila. Kahit anong gawin mo, traffic dyan. Sa Kalakhang Maynila. Yes, sir. Yung iba kasi, sobrang arte, sobrang demanding. Alam mo yun? Hindi na parang gusto nyo, kayo na mag-drive. Totoo. Tsaka meron pa dyan yung I get it na talagang merong mga mababahong helmet. Ayan. Ang ko naman dyan, ikaw na rin ang mag-adjust. Kasi alam mo, in the first place, alam mo na ride sharing yan. Ride sharing nga Siyempre, share. Share yan kung sino yung magiging customer niya. Diba? At yung iba pa, pre, meron namang binibigay na hairnet. Oo, yun. Oo. Yung iba, maaarte, ayaw mag-hairnet, tapos magrereklamo sa mabahong helmet. Nag-ambag ka rin dun sa kabahuan ng helmet niya dahil yung pawis mo, imbis na yung hairnet ang nag-absorb, i-absorb ngayon ng foam yun. May kontribusyon ka ding maarte ka, Tangina, ulo ka pala Hindi, kaya nga yung iba, yung katulad ng ibang mga kaopisina natin, ang ginagawa nila, bumibili sila ng sarili nilang helmet. Kung sensitive ka sila, halimbawa, sensitive talaga yung pangamoy, hindi natin maiiwasan na minsan siguro repulsive or nakakasoka yung amoy. Nandun na tayo kasi nga, you have to consider na shared nga. Katulad nga ng sinabi mo, ikaw ang mag-adjust, bumili ka ng sarili mong helmet. Na kahit tangina, mabaho ka din, at bumabaho ka din, sarili mong baho yung naaamoy mo. Bumili ka ng sarili mong helmet. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung araw-araw ka rin naman nag-motorcycle taxi, bumili ka ng helmet. Kung yun talaga ang mode of transportation mo, di ba? Bili ka sarili mong helmet, putang na, hindi ka naman masusugatan. May mga murang helmet naman. Tama naman. Yung mga may epas naman dyan na mura lang Make sure lang na yung bibili mong helmet, helmet na pang motor Hindi yung sinusuot ng mga kamoting nutshell Yung pre, maiba ako pre, yun doon ako tawang-tawa minsan pre. Minsan dito sa area namin kakain kami ng tapsilog. Siyempre may mga rider na kakain. Tangina, makikita mo yung mga motor, tangina, mga nakaporma, yung mga Thai concept na yan. Yung gaganda ng tambucho. Pero naka-nutsin. Parang, tangina, yan? Inubos mo yung pera mo sa motor mo, hindi mo inisip yung safety mo. Ganun ka ba kagaling na... Papa Dins, doon lang naman kasi kami sa sa malapit lang Kaya nutsin lang, sinuot namin. Tangina, meron nga akong alam pre. Hindi pa nakakalayo nung kanto nila na aksidente. Yan ang sinasabi namin. Hindi mo kasi alam ang aksidente. Katulad ng paulit-ulit po naming sinasabi dito, pag kayo po ay nagbomotor, isang paa nyo po nasa hukay. Ngayon, kayo na ang mag-secure ng inyong mga buhay.
Katulad nga sinabi ni Papa Dens, lumabas nga lang na aksidente pa eh. Oo, diba? Pre. Meron yung naglalakad mo, pre, na aksidente. Di ba? What more pa lang mo to? Kahit isang kanto lang yan, mag-helmet pa rin kayo. Kasi hindi kayo protected. Yun. Hindi dahil malapit lang. Hindi po ganun. Dahilan yun. Ang aksidente, walang malapit, malayo. Ang aksidente yan, kahit paglabas mo mismo ng gate nyo, kung ma-aksidente ka at hindi natin alam kung kailan ka ma-aksidente, aabutin ka. Much better. Ganun lang yan. Much better mag-helmet ka na. Ayan ha. Ayan po ang aming mga tips ha. Ang perspective po namin dito, dalawang perspective na, Papa Dens ha. Isang rider mismo at isang customer, siguro naman fair yun. Wala naman siguro tayong reklamo doon, ano? Oo. Kung may reklamo kayo, excuse me, mag-comment kayo para ma-discussion natin, mahimay ba natin kung anong ano. Oo, mahimay-himay. Katulad ng sinabi din ni Papa Dens, kung may reklamo kayo, edi tanginan nyo. Bawa kayo sarili nyo. Diba? Ganun lang kasimple. So, again. Boss Lots. Again. Sarap naman kaso mahaba eh. Pero yun nga, bago tayo magtapos, public service announcement. Wag nyo ubusin sa motor nyo yung pera nyo. Bumili din kayo ng maayos na helmet ha. Tigilan nyo yung kaka-nutshell nyo, putang ina. At para sa mga customer naman, kung nag-iinerte kayo at ayaw nyo ng mabahong helmet, bumili kayo ng sarili nyong helmet. Bumili kayo inyo. Hindi nila responsibility na kung ganun talaga shared service. Ayan both perspective ulit. Ha? Diba? So, ayun nga guys. Maraming salamat sa yung nakikinig, sa inyong lahat ng mga subscriber namin. Maraming salamat sa inyo. Sana kayong magsawa, tsaka sana madagdagan pa tayo dito. Kaya don't forget. The more the merrier. Yes sir, huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-like, share nyo na din, o mag-comment kayo sa Facebook, YouTube, Spotify, and ang ating under construction na TikTok. Unahan mo na mag-subscribe para pag goods na. Okay ka na, di ba? Ayos na. And yun nga, we would love to hear from you. So kung may comment kayo, suggestions or anything, sabihin nyo lang sa amin and we will try our best to answer dun sa mga to cater yung mga gusto nyo. So yun na nga. So again, ako si Papa Denso, yung tito nyong mas galit. Mas galit pa sa wala akong maisip. Basta mas galit ako palagi kung sino man yan. Oo. Sige, ako mag-iisip. Mas galit pa sa nanay mong hindi ka umuwi kagad on time. Nanay mong lumampas ka ng curfew pag uwi. Ayan ha. Eto ko naman ang inyong Boss Lots. Ang tito nyong medyo galit lang, pero mas galit pa rin si Papa Dens. Again, we are the Opinionated Titos. Maraming salamat po ulit. Until our next episode po. Bye-bye for now. Bye, guys! Woo! The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.